energy at this time. Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective and it's a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Ay! Five of Wands. Competitive ka. Palaban. Pag merong mga humaharang sa daan mo, sa path mo, sa destiny mo, na ipaglaban ka, hindi mo hinahayaan na hadlangan ka nila, napigilan ka nila. You're fighting. Parang ganun. You're fighting for what you want, or for your goals, for your ambition, or for your destiny to accomplish. Pwede din ganun, ha. Ano pa? Energy mo ngayon. Oh, hiwalay. Hindi kayo close. You're not together ng past person mo, of course. Ng person na nagkaroon ng maring closeness sa inyong dalawa or relationship in the past. Yan. Hindi na kayo close ngayon, or hindi ka close sa kanya ngayon, o walang communication, parang hindi kayo mag-on right now ng past person mo. More clarification with the Six of Cups. Well, walang harmony. More clarification with the Six of Cups in reverse here. Walang harmony. Maybe sa place ninyo. Sa place ninyo yan. Walang harmony. Hindi. Sa inyo ng person mo. Past person mo. Sa inyo ng past person mo yan. Sa inyo ng past person mo. Kasi para may pag-alis dito, akala ko sa place niya. Sa inyo ng past person mo na may lumayo, may umiwas, ganon. Siguro yung past person mo umiwas, lumayo sa'yo, no? Or both of you nag-separate na. Ayaw nang kausapin yung isa't isa. Baka nagkakaroon lang ng conflict, away, misunderstanding. Baka panay kayo talo. Hindi kayo magkaintindihan. Ibig sabihin yan, pag panay kayo talo ng person nyo, pag hindi kayo magkaintindihan, ay nako guys, may demonyo. May demonyo yan sa inyong relationship na pinag-aaway kayo. Pwedeng sinet ng witch, o pwedeng kusa lang na namimisti yung demonyo sa inyong relationship, tapos tuwa siya. O may gusto yung demonyo o elemento, pwede din sa isa sa inyo. Pwedeng ganun, ha, na pinag-aaway kayo. Kaya magpabindita na. Ewan ko kung matanggal sa bindita yan. Lalayo siguro yung pagbinditahan kayo, syempre. Pero pag matanggal na yung bindita, ay babalik na naman yan. So, mas maganda talaga yung palagi kayong yung nananalangin. At yun lang ma-advise ko. Kung meron pang mga protection na o kaya ano talaga sa pare, no? Pag may mga ganyan, para mabasbasan din kayo. Para hindi na kayo sige kaaway ng away. Kung kayo ng person mo o past person mo ay away ng away noon, magpa-basbas kayo sa pare. Magpatanggal ng demonyo. Kasi ibig sabihin niya, may demonyo yan. Tama ba, angels? May demonyo ba talaga yun na nagpapaaway sa magkarelasyon pagka panay-away ng away? Ganun ba yun? Meron nga. Meron daw. See?
Yun, obserbahan ko. Hindi mo nyo naman tuwang-tuwa yan. Pagka away kayo ng away. Kasi pinag-aaway nga kayo eh. Sabi niya, effective, ang galing ko. Sabi ng demon. Hanggang sa magkalayo na kayong dalawa, hanggang sa mag-decide na kayong lalayo, o kaya yung isa sa inyo, no, naiiwas na lang, lalayo na lang, kasi away kayo ng away, di ba? Dahil gusto niyo ng peace of mind, ayaw niyo na ng toxic na relationship. Kaya kung kayo, mahilig kayo makipag-away, naawayin yung person ninyo, palagi ninyong inaaway yung person ninyo, o kung sino man ang nakarelasyon nyo, o nakakarelasyon nyo, ay may demonyo yan na nanunulsol sa inyo para awayin yung person nyo. Kaya, hanggat maaari, wag mang-away sa person nyo. Kasi it's toxic. Toxic yun. Yung awayin mo yung person mo. Na yung toxic ka, may demonyo yan nagsusulso sa'yo. Awayin mo yung person mo, awayin mo. Mainis ka sa kanya, sabihin ko lang ng demonyo. Magalit ka sa kanya. May ginawa yun. Patago. Sabihin na demonyo. Maniwala ka naman. O, magduda ka naman sa person mo. O, diba? Maliban na kung nahuli mo talaga yung person mo. Hanggang sa mapraning ka na. O. Hanggang sa makaramdam ka na ng insecurity. Pati, nako. Ayan, may lumayo eh. Kaya, ganun. Clarification lang to guys ha. So, ano pang energy mo ngayon? One more. Mas pinipili mo yung peace, harmony, yung payapa, yung isipan mo kasi sword and six. Yung tahimik na buhay. Yung mag-heal. Yung hindi toxic. Yung connection mo, yung relationship mo. Na you're not in a toxic situation or you're not in a toxic relationship. Mga ganun. Ayan. Ay! Thank you nga po pala sa mga solid na mga subscribers dyan, sa mga nanonood palagi sa videos ko. Maraming salamat po sa inyo. Ano pa ang iyong in-embody energy ngayon? The Scribe and this, walang pangalan to, pero mataas ang self-esteem mo ngayon, passionate ka, fiery, color ng fire and passion. Malakas or very strong ang iyong sacral chakra. Parang may hint na din ng yellow. So, solar plexus chakra din, yung solar plexus chakra mo. And your throat chakra, kasi may color blue, dark blue. And meron din black, so your root chakra also. And merong red, parang hint ng red, no? Reddish. So, your root chakra and your sacral chakra, solar plexus chakra, and throat chakra. Or maybe, pati na din yung intuition mo kasi may mata dito. Parang vision or pwede nating third eye mo. Yung third eye na bukas yung third eye mo. Pwede din ganon, no? Yung third eye po pala, hindi yung mata natin, na dalawang mata natin ang nakakita, ha? Hindi po yan, ha? Pero pag nakakita kayo ng elemento, ibig sabihin, nagpapakita yan sa inyo. Sa akin kasi, kahit sarado pa yung third eye nyo, kung nagpapakita sa inyo ng elemento, yung mata ninyo mismo nakakita niya, no? Kasi meron din talaga mata na nagpapakita sa kanila yung mga elemento. Kasi yung tiyuhin ko, lolo ko, na kapatid ng lulo ko, doon ko na obserbahan o
na compare, no? Kasi hindi naman mga sinungaling yun sila, guys. Hindi naman mahilig magsinungaling kasi yung pamilya. Alam ko naman. Kilala ko sila na hindi sila mahilig magsinungaling, no? Yung mga yun, pag nasabi nila na may nakita silang ganun, ay totoo. Hindi yung gagawa-gawa sila ng kwento, hindi. Ang tawag doon sa amin, pag mahilig gumagawa ng kwento at sinungaling, butikada, butikado. Parang bitukon. Ganun. Bitukon, ayun, bulatihin, parang sinungaling at mahilig gumawa ng kwento. Oh. Siyempre, ayaw ng mga taga doon sa amin na tawagin butikada, butikada. Ayaw magsinungaling, oh, di ba? Pero meron din talaga sinungaling, for sure. Malamang meron doon. Pero sa pamilya namin, hindi meron magsinungaling. Nakakita sila ng ano, ibig sabihin pinakitaan talaga sila. Kahit sarado pa yung third eye mo, pag pinakitaan ka ng mga elemento, for sure, makikita mo sila. Pero yung totoong third eye, no, hindi yung mata natin, itong mata, yung mata na yan, no, yan, hindi yan ang nakakita ng mga entities, ng mga elemento, ng mga spirits, ng angels, at ay Jesus Christ, maliban ng magpakita talaga sa inyo, no, na ano, yung third eye ay parang connected sa intuition yan, guys. Makikita nyo yan pag kahit nakapikit yung mata ninyo. Using your vision. Vision. Your third eye, your intuition. Connected sa intuition yan. It's one of a psychic abilities. Yung third eye. Yan po yun, ha. Explain ko lang kasi dati hindi ko din talaga maintindihan. Tinanong ko. To ano ba yung ano para maklaruhan ako tungkol sa ganyan about sa third eye. Ayan. And the scribe, mataas yung self-esteem mo, confidence mo, you're confident. And you believe in yourself. You look so sexy siguro. Kasi nga merong snake, oh. And nakaka-bighani, pwede din, ha. Attract ng atensyon, mga ganon. Ayan. Kasi, parang charismatic pati, guys, yung mga ganito. Charismatic. Goal-driven. Kasi, passionate, di ba? Color ng, ano to sacral chakra. Goal-driven. Desiring. Strong yung desire mo na ma-achieve mo yung goal mo. Kung ano man yung desire mo. And scribe. Pati yung intuition mo, third eye, and your crown chakra are active. And clear yung mind mo, sharp. So that's good. And your throat chakra also. Walang blockage sa mga chakras mo. All are active and gumagana and clear. You're a messenger with a scribe. Search for the scribe word. Magaling ka for sure mag-share ng messages, magparating ng mga mensahe, mga balita, mensahe. O baka chismoso ka. Charot, joke lang. More on, parang nagkakalat ka ng messages, information, nagbibigay ng information, messages. Ayan. Of course, may pinanggalingan yung messages na yan. Pwedeng sinent lang sa'yo ng angels yan, or spirits, or narinig mo din sa iba, nabasa mo, and then sinishare mo. Pwedeng gano'n, ha. O baka sa chismis, yung chismis ng iba. Pero more on, spiritual to pag mga scribe, guys, ha. Hindi yung chismis.
Hindi yan. Hindi yan chismis. May sense yan. Yung mga ah, pinaparating mo. Oh, may laman, may sense pati. And for sure, baka may full of knowledge. Oh, baka lang ha. And may wisdom din. Ano pa ang in-embody mong energy ngayon? Death and rebirth. Nagtatransform ka yan eh. Dumadaan ka sa transformation. Patuloy kang nag-grow. Para kang nililimliman. Ano? Parang itlog ka na nililimliman. Ayan. Na patuloy na nag-grow inside sa itlog na yan. Sa loob ng itlog na yan. O ano ba yan? Na-rebirth ka na ba? Na-rebirth? Kumbaga, kung sa itlog ka na yan, nakalabas ka na ba sa itlog na yan? Nakalabas ka na sa itlog na yan, so na-rebirth ka na pala. Ayan. Ayan. Yes, nakalabas ka na daw sa itlog na yan. Message ng angels for you. Travel on upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Yung paparating na trip daw, may travel o. Travel ka. Sa probinsya, o sa ibang bansa, o kung saan man, kahit na short distance lang, short distance or long distance, proves to be life-changing at talagang magbabago yung buhay mo. Dahil sa pag-travel na yan, in positive ways. Positive pa naman na pagbabago yan. Hindi negative, kundi positive. Anong meron doon sa pupuntahan mo? May pupuntahan ka, syempre, kaya magta-travel ka. Anong meron doon? Empress. Work. Nag-aantay sa'yo. O yung inaantay mo. O person to. Person. Ano tong empress na to? Person mo ba yan? Tingnan natin. It's upright ba to? Ay, hindi. Hindi mo person yan. Hindi daw. Ikaw yan na magiging abundant yung buhay mo doon. It's abundance. Yan ang nag-await sa'yo doon sa lugar na yun. Magiging parang malaray na yung buhay mo kung babae ka, no? Parang ganun. Magiging napaka-komportable ng buhay mo doon. Napakaganda. Napaka-life-changing talaga in a positive ways. At may trabaho din doon na kikita ka ng pera continuously o kung ano mahanap buhay yan na tututukan mo yan, kikita ka doon tuloy-tuloy. Parang ma-attract mo yung all good things in life. And may 7 of coins. May nag-aantay sa yung person doon sa 7 of coins. Tingnan natin ha, sa 7 of coins energy. Merong nag-aantay sa iyo doon na person na naging body ng 7 of coins.
Ano ang intention sa'yo ng person na yung nag-aantay doon sa'yo? Ang i-open yung boundary niya sa'yo. I-open yung sarili niya sa'yo. Buksan ang pintuan niya sa'yo. Na papasukin ka niya sa buhay niya. Ano ang gustong mangyari nitong person na ito nag-aantay sa'yo doon sa lugar na yan? Anong gusto niya mangyari? What? Ma-stuck. Ma-confuse. Maging clouded yung isip mo. Bakit? What's with the Two of Swords here? Dahil gusto ka nga niya. Ang gusto niya, ma-stuck ka? Ma-stuck? Hindi siya ma-stuck ka. Kundi, ang maging clouded yung isipan mo. Na siya ang nagka-cloud sa isipan mo. Ganon. Tama. Na yun nga. Na maging clouded ang isipan mo, hindi na ma-stuck ka. Kundi ang maging clouded yung isipan mo. Na siya yung nasa isipan mo, yun ang magka-cloud sa isipan mo. Siya. Mapuno yung isipan mo kung kakaisip sa kanya. O diba? Sign ng selfish na person yan. And makasarili. Makasarili nga. Tama. Gusto niya mag-offer siya ng cup of love. Para pag nag-offer siya ng cup of love sa'yo, o pag nag-reach out siya sa'yo, o pag nag-offer ng cup of love, or kung ano may offer niya sa'yo, na maglakas loob siya, na maging brave siya, no? Na mag-offer ng cup of love, ay hindi mo tatanggihan. Kasi siya na yung gumugulo sa isipan mo. Siya na yung nagka-cloud sa isipan mo. Ano to? Past person mo? Tingnan natin. Upright ba to? Parang pa. Past person mo nga to, guys. Past person mo yan. Baka ito na yun. O nakilala mo in the past, or basta. So, take only kung ano yung makaresonate sa inyo. Nag-aantay ito ng timing na nag-aantay yan kung kailan pwede siyang sumugod sa'yo at mag-offer ng cup of love na hindi mo siya tatanggihan. Takot ba siya na tanggihan mo yung offer niya? Hindi naman. Di matapang. Pero nakakaramdam ba siya ng nervyos na baka hindi mo tanggapin yung offer niya? Hindi. Matapang. Matapang yan. Matapang na person yan. Kabilib pagka ganyan. Yan ang maganda. At matapang siya, no? Malakas ang loob niya pati. So, yan. Clarification lang to. Anong feelings nitong person na yan sa'yo ngayon?
unstable, ungrounded, uncomfortable. Ano pang feelings ng person na yan sa'yo ngayon? Last person mo daw eh. Siya lang, madami. Dinidesire niya or alam niyo yung gustong-gusto niya magkaroon ng collaboration, pag-uusap sa inyo, or you will work as a team, or meron kayong buuin, meron kayong ipibuild, pwedeng pamilya, no? Pwedeng project together, yung magkaroon ng collaboration sa inyo sa work, pwede din ganon, or bubuo kayo ng pamilya, bahay, mga ganon, basta meron kayong buuin na yung nagtutulungan kayong dalawa. Yung may pagtutulungan sa inyo. Yung maayos yung communication nyo na walang conflict sa inyong dalawa. Ano yan? Pinag-away kayo noon ng demonyon. Pinag-away kayo noon ng demonyo. Lalo na kung may gumagawa ng witchcraft sa'yo o sa person mo, sa inyong connection. Dahil ayaw nilang maging masayang iba, ganyan naman yung mga yan. Gusto nila maghari. Gusto harian dito sa mundong to. Ano magiging buhay mo doon? Ano yung nag-a-await sa'yo o yung nag-aantay, nag-aabang sa'yo doon? Ano yung magiging buhay mo doon sa lugar na pupuntahan mo kasi may travel na. Ano magiging buhay mo dun sa pupuntahan mo na yan na lugar? 3. Matibay ang pundasyon mo, matibay, rooted. O pwedeng kakaroon ka ng pamilya dun. Bubuo ka ng pamilya, matibay yung pundasyon ng pamilya ninyo. Karoon ka ng mga offspring. Maging family tree, ganun. Maging doon ka mag-grow at magkakaugat ng malalim doon. Mga ganun ba? May kasabihan na ganun na. Nagkakaugat ka na. Yung parang ganun na. Nagkakaugat ka na. Ibig sabihin, nagiging stable ka na. Yung planted, rooted on the ground. Yung parang ganun na nagiging stable and secured ka na pagka ganun. So, ibig sabihin maging stable and secured ka doon at mag-grow doon. At mukhang maging magaling ka makipag-communicate pwede maging eloquent ka sa communication. With the number 5, walang problema sa communication na hindi nagkakaroon ng conflict. Yung demonyo ba na wala na ba? Sa buhay mo, sa buhay ninyo ng person mo? Hindi pa daw nawala. Sa'yo, natanggal na ba? Nawala na ba ang demonyo sa'yo? Na yung nagpaaway sa inyo ng person mo. Sa'yo, nawala na. Pero sa person mo, yun ang meron pa. Yun ang meron pa sa person mo. Sa'yo, wala na. Wala na yung demonyo. Pero sa person mo, meron pa. Yun ang gumugulo sa isipan niya, sa utak niya. Yun ang nang-inflict ng fear, phobia. Yun ang dahilan kung nagkaroon mo ng phobia, trauma, o natakot, nakaramdam ng takot. At sadness, desperation, and kung bakit naging mainitin yung ulo ng person mo, o kung bakit nag-iba yung mood ng person mo, mga ganun, dahil sa demonyo yan. I can fly and I that's going on.
Mali ata lyrics ko. Narinig ko lang yan siya kanina. Nagpatugtog sila kasi linggo bang guys. Pag linggo, Sabado, madaming nagpapa-music. Kaya narinig ko. Ang gandahan ako, ginaya-gaya ko lang. Naganda, diba? Active na kanta. Magigising yung kaluluwa. Pag mga kinokanta. Ay. Ano pa? Pawag yung buhay mo doon. Ano yung nakaabang sa'yo doon? Anong buhay ang nakaabang sa'yo doon? Ano maging buhay mo doon? Kasi it's a life-changing in a positive ways. Ano yung maging buhay mo doon sa pupuntahan mo na yan na lugar? Clover. Komportable. Maging komportable ka. Lucky. Maging maswerte ka doon. Mamuhay ka na maswerte na you will live a good life. Yung peaceful yung buhay mo. May balance, harmony. Emotionally fulfilled. Emotionally satisfied ka. Happy in life na comfortable. Alam niyo yun. Na parang you feel so blessed. You're so lucky. Dun sa lugar na yun. Kung ngayon ay you feel na parang negative, no? Yung nangyayari sa buhay mo. Doon mo maranasan yung magandang buhay. Yung masaganang buhay. Sino ang na-in-love siya na person? Yung isip ng isip sa'yo, kaya ka na-in-love eh. Yung nag-overthink sa'yo. New person or past person. Anong feelings nito sa'yo? Walang mai-compare sa'yo. Ano pa? Ikaw lang talaga ang laman ng kanyang puso. Mahal ka niya. Emotionally attached yun sa'yo. Empathetic siya sa'yo. In love talaga yun sa'yo. Pwedeng ito yun o ibang tao. Pwedeng past person mo or new person or current person yung in love sa'yo. Talagang na-in love yun sa'yo. Mahal ka niya. Emotional siya pagdating sa'yo. Sensitive yung feeling siya pagdating sa'yo. Kasi malambot yung puso niya sa'yo. Ikaw ang tinitibok ng puso niya. Walang may compare doon sa'yo, guys. Walang mas matimbang sa'yo. Ikaw ang pinakamatimbang. Ikaw lang. Ikaw yung choice niya. Diba? Kasi in reverse, ikaw yung choice niya. Ikaw lang talaga. Kaya mahal ka niya. Mahal ka niya. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.